Update nga tayo sa Gilas Pilipinas sa fourth window kontra nga sa Jordan at mamaya na nga yan. Ito ang ating Gilas Pilipinas, talaga namang puspusan na ang ginagawang paghahanda dahil mabigat na laban ang kanilang kaharapin kontra nga sa Jordan at bawal matalo. Alam naman natin yan upang makwalify tayo sa fifth window at magkaroon tayo ng slot sa FIBA World Cup. At kapag natalo pa ang Gilas Pilipinas sa Jordan, wala nang rewind dahil isang beses lamang silang maghaharap. Kaya naman kailangan talagang paghandaan ng Gilas Pilipinas ang magiging laban nila mamaya. At sa mga nagtatanong anong oras, 8:30 PM nga ang laban ng Gilas kontra nga sa Jordan. Ang good news naman dito nga sa Pilipinas gaganapin ng laban at magkakaroon tayo ng home court advantage. At syempre meron tayong 6-man ang ating mga kababayan na paniguradong sisigaw ng laban Pilipinas puso at talaga namang magbibigay ng buhay at lakas sa ating Gilas Pilipinas. At marami naman na nagsasabi sa nabuong Gilas Pilipinas Final 12, sakto nga lang daw ang height at tamang-tama ang kombinasyon at malaki nga daw ang pag-asa nating masilat ang Jordan. Kung atin kasing titignan yung height ng Gilas Pilipinas, sakto lang. Ito ang si Kai Soto 7'3", Junmar Pajardo 6'11", AJ Edu 6'10", Carl Tamayo 6'8", Justin Baltasar 6'7", Troy Rosario 6'7", Dwight Ramos 6'4", Kevin Kembao 6'4", Chris Newsam 6'2", CJ Perez 6'2", Scotty Thompson 6'1", at itong si Juan Gomez Diliano na may height din na 6'1". Kaya naman expected na natin na papalag ang ating Gilas Pilipinas at paniguradong hindi papayag na mapahiya sa harap ng ating mga libu-libong kababayang manonood at lalaban para sa bayan dahil napaka-crucial talaga ng laban na ito at kailangang manalo kontra sa Jordan. At nasa atin naman lahat ang advantage, crowd, venue, yung practice at wala tayong pagod dahil hindi naman nagbiyahe ang ating Gilas Pilipinas, walang jet lag. Kaya naman ganadong-ganado at kondisyon na kondisyon ng ating mga players. Huwag lang sanang tamaan ng turnovers, mga errors at sana ma-execute ng maayos yung ibinibigay na game plan ni Coach Tim Cone. At unang-una, syempre, huwag magpapasindak, huwag magpapatambak, mas maganda maunang tambakan ng Gilas Pilipinas ang Jordan at sa mga yan, siguradong malaki ang tsansa nating masilat itong Jordan. Samantalang naghahanda na rin ang kupunan ng Jordan at talaga namang puspusan na ang kanilang ginagawang ensayo. At syempre hindi nila minamaliit ang Gilas Pilipinas at talaga namang pressure din sa kanila yan dahil unang-una sila ang dumayo sa ating bansa. Kaya naman kailangan nilang depensahan ang kanilang record dahil ang record nga ng Jordan ay 5-1. Isang beses pa lamang silang natatalo sa qualifiers. Kaya naman mapapalaban talaga sila sa Gilas Pilipinas. Pero kailangan pa rin mag-ingat ng Gilas Pilipinas dito sa Jordan dahil napakarami nilang bala na pwedeng ipukol sa Gilas Pilipinas. At ating tandaan na itong Jordan, mga shooter din o mga tirador din pagdating sa labas at meron din silang dalawang matatangkad na players na kailangang paghandaan at itatapat nila kay Kai Soto. Meron din silang magaling na naturalize at syempre yung mga point guard nila, yung mga shooting guard at mga forward na kailangang tapatan ng ating Gilas Pilipinas. At naglabas na rin sila ng kanilang official Final 12 na pinangungunahan ni Ahmad Al-Dwairi 6'11", Mohamed Shaher 6'11", si Saif Alden Saleh 6'8", Hadi Al-Shami 6'8", si ang kanilang naturalized na si Jaren Hari 6'5", si Ahmad Hamarsheh 6'5", Amin Abu Hawas 6'4", si Abdullah Olajuwon 6'4", at si Rawi Al-Kilani 6'3", Freddy Ibrahim 6'3", si Omar Salman 6'3", at si Malik Kanaan 6'1". Kaya naman magandang banggaan yan dahil sa tingin ko sakto lang yung height o pareho lang halos ang height ng Jordan at Gilas Pilipinas. Samantalang sa ibang balita naman, nasa Pilipinas nga ang mga NBA legend na sila Tony Parker, Jason Kidd at isang WNBA legend na si Lauren Jackson para nga ito sa NBA House Philippine Tour 2026 at sila nga ang special guest ng NBA sa House Space sa Juan Ayala at ang kanilang tour ay magsisimula ng August 29
matatapos ng August 30. At na-interview nga itong si Tony Parker patungkol nga sa Pilipinas, mga basketball player at kayo na rin sa Gilas Pilipinas, at tinanong kung may posibilidad bang ang mga Filipino player ay makapasok sa NBA at gayon na rin ang ating Gilas Pilipinas ay makapasok sa Olympics. Ang sagot nga ni Tony Parker, I think it's just a matter of time that you get a player who's going to be great in the NBA and be an all-star. I think the passion that you have for this game, I think it's just a matter of time that you get somebody coming in and make the Philippines great and bring your country to the Olympics. So malinaw nga kanyang sinabi na kung atin ngang tatagalogin, ang sabi niya nga, sa tingin ko panahon na lang ang kailangan para magkaroon kayo ng player na magiging magaling sa NBA at magiging all-star. Sa tingin ko, dahil sa passion nyo sa larong ito, panahon na lang din ang kailangan para may marating na magpapaganda sa Pilipinas at magdadala sa bansa ninyo sa Olympics. At sa tingin ko naman, sa ating mga bagong players ay makakasumpong tayo ng posibleng makapasok sa NBA at posible ding makabuo tayo ng pinakasolid na lineup ng Gilas Pilipinas na kayang-kayang dalin ang Pilipinas sa Olympics. At kung nagustuhan mo ang video na to, paki-like naman, paki-subscribe, paki-pindot ang notification bell para updated ka sa susunod kong i-upload.